So eto mga sangkay, pag-usapan po natin ang isa pong maangas na DDS supporter. Actually, isa po itong dating militar. Mga sangkay na mayroon pong mga matatalim na mga pananalita, mga pagbabanta, lalong-lalo na po laban po sa mga BBM vloggers. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? At ito nga po, pag-uusapan po natin itong isa pong DDS. Actually, mga sangkay, hindi ko po siya masyadong kilala since hindi na po tayo katulad dati na halos lahat na po ata ng involved sa politics ay kilala po natin at binabanatan natin, mga sangkay. Kasi ngayon, hindi na po tayo, kumbaga kalmado tayo ngayon, ibang-iba tayo kaysa dati, mga sangkay, 'di ba? Dati talagang bardagulan, eh. So ngayon, mayroon daw po kasing isang, eto, napag-usapan na po natin ito nakaraan, itong isang DDS, no? Na kung ano-ano po ang sinasabi, laban sa ating pamahalaan, may gagawin daw silang ganito, kesyo may mga ipapatumba daw. At ngayon, mga sangkay, timbog. Pag-usapan po natin yan ngayon kasi mahalaga na ma-inform ang mga kababayan po natin kasi masyado pong ang engagement ngayon ng taong bayan sa social media matindi. So, kailangan pong malaman ng sambayan ng Pilipino ito. Bago tayo magsimula, no, pag-subscribe po yung ating YouTube channel sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Tayo po ay 1.41 million subscribers na, right? Road to 2 million. Kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po ay i-subscribe yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yan sa baba. Then, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa baba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar, inyong mga lokasyon para magkakilala po tayo. Alright? So, eto mga sangkay, gaya ng sinabi ko, hindi ko naman gaanong kilala ang taong to. Pero since sa pag-uusapan ngayon, eto topic po natin. Ayan mga sangkay. Itong taong to ay nagngangalang Clemente Dado Enrique. Aba, matindi po yung pangalan no? Mga sangkay. Dado. So itong taong to ay marami pong mga binibitawang salita na ikinapahamak niya ngayon. Sabi ko nga sa mga kapwa ko vlogger, mag-iingat po tayo. Kasi pwede pong itong mga pagbabanta ay bahagi lamang po ng kanilang pananakot or pwedeng totohanin, mga sangkay. Lalong-lalo na po may isa pong BBM vlogger o social media influencer na pinatumba kamakailan lamang, no? So ngayon, isa po ito sa may mga sinasabing mabibigat. Halimbawa na lamang po ito, mga sangkay. Tingnan po natin. Isa ito sa mga pasabog niya. Panoorin po natin. Problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination. Sige sila bira ng bira. Ito yung sunod na sasabihin niya, mga sangkay. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagkamigit ang gulong, patayin na lang natin. You see, mga sangkay? Yan po yung mga mabibigat na binibitawang salita nitong si Dado. At wala naman po akong, kumbaga wala naman akong problema sa kanya. Gusto ko lang malaman ito ng sambayan ng Pilipino. Kasi, do ito po ay, pwede nating sabihin na hangin lang. Pero guys, nagbibitaw ng mga matitinding salita. Tapos may pumanaw na karaan lamang, di ba, na vlogger. So, kailangan po talaga mag-ingat. Ngayon, ang good news ay, eto, marahil alam na po ito ng iba, mga sangkay, pero pag-usapan po natin para mas malaman pa po ng sambayan ng Pilipino. Kasong sedition, kinakaharap ni dating militar o dating army, Clemente Dado Enrique. Ang bihira. Yan po ang napapala, mga sangkay, kapag hindi nag-iingat ng mga salita. Tapos ngayon na makakasuhan, dahil po sa mga pagbabanta at mga iba pang mga ginagawa nito, laban po sa ating pamahalaan, iiyak at sasabihin na inaaway sila, pinapahirapan sila ng gobyerno. Dito sa bansa natin, may kalayaan po tayo. Nasa bansa po tayo na may kalayaan po tayong magsalita ng kahit na anong pwede nating sabihin. Pero
may kasamang pag-iingat dapat. Kasi pwedeng magamit yan sa'yo, lalong-lalo na po mga mabibigat na salita yung mga binibitawan niya. Biruin mo, ipapatumba yung mga vlogger. So ito mga sanggay, kinakaharap ni dating Philippine Army Captain Clemente Enrique, kilala rin bilang Dado o Ikling. Online ang kasong, ito yung pangalan niya sa online, Dado o Ikling. Ang kasong sedisyon na isinampa ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief General Torre III. Yan po yung final sa kanya. Ang naging batayan ng pagkakaso ay ang pag-uudyok nito na pabagsakin ang gobyerno, ang pag-udyok sa mga pulis at sundalo na mag-surrender at ang pagbabanta niya sa ipinahayag na mga online platform. So, ayan mga sangkay. Buti nga may ganito ng action ngayon. Hindi po pinababayaan yung ganito. Kasi during the time of former President Duterte, alam nyo mga sangkay, yung mga vlogger po noon, protektado po ni Tatay Digong. May magbanta lang po noon, mga sangkay. Talagang rest back kaagad po ang pamahalaan. So, hindi makapalag po noon ng yung mga dilaw naman po noon ng kadalasan mga sangkay, di ba? So, dati may mga ganito rin po pagbabanta. Pero mas malala nga lang po ngayon kasi nga po, itong mga DDS, sila very aggressive sila. Actually, hindi na nga po pang makadiyos yung kanilang ginagawa. Talagang sila agresibo sila. Handa po silang magpatumba ng isang tao. Alang-alang po sa kanilang Panginoon na si Tatay Digong. Diba? Nakakalungkot na ganito na po yung ating bansa. Kaya tayo mga sangkay, chill lang tayo. Huwag tayo masyadong panatiko sa mga politikong ito. Mga sangkay, yan po yung itinigil ko. Yung pagiging super-duper fanatic sa mga politicians. Wala na po yan sa akin ngayon. Ang akin lang ngayon mga sangkay, suportahan po natin ang ating pamahalaan. Siya po ang namumuno ngayon sa ating bansa. Okay? So ngayon, ito may mga nag-comment ka. Tama lang yan. Sobra na mga ginagawa. Good for you, Dado. Very good action, General Torre. One of the most qualified general to replace General Marbil. Ngayon mga sangkay, ito may balita tungkol dyan Panuorin po natin. Sinampahan na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition in relation to cybercrime law si resigned Army Captain Clemente Enrique alias Captain Dado. Bunsod ito ng ilang social media content na naturang vlogger kung saan hinihikayat niya ang PNP at Armed Forces of the Philippines. Meron pala yan tama ba? Platform niya ba to? I mean, ito ba yung YouTube channel niya? Pinoy Survivor? AFP na kumalas na sa pamahalaan. Isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Ayon naman sa DOJ, hindi nila katanggap-tanggap ang naturang pagsasalta laban sa pamahalaan. Yung language that calls for hatred and Nako, mga sangkayan na. Pati pa pala itong DOJ. Pati DOJ nagsalita na mga sangkay. So, kabahan na po talaga sila dito. Pagkakaalam ko nga na nagwawala daw po ngayon dahil sa bad trip mga sangkay kasi ito may kakaharapin po siyang kaso. calls for overthrow of government is not an acceptable language to us because we are under the rule of law. And overthrowing is asking for the people to violate the law. And it's not the right thing to do. Hindi tama yun May pagkakalagyan ka. Nako, may pagkalalagyan. Ayan na, mga sangkay. Pag ang tingin mo, pwede mong hikayatin ang tao na magalit kahit na walang dahilan. Pinag-aaralan naman ng CIDG kung idadawit din sa kaso ang mga nag-share ng video ni alias Captain Dado. Naku po. Tinitingnan, pinag-aaralan natin. Madami-dami yun. May DC-20 pa naman. Case bill. Siguro piliin na lang yung mga nag-share ng mga DDS vlogger. Pero yung mga, siguro yung iba pang mga netizens kahit hindi na. Sobrang dami nun. Naman sa ibang mga sites na yun, na ibang mayari. Mayroon na ring lead ang mga otoridad kung saan nakatira ang vlogger at kabilang din anil. Nako.
Timbog mga sangkay. Alam na pala kung saan daw nakatira. Oh, ulitin natin ang sabi mga sangkay. Lead ang mga otoridad kung saan nakatira ang It's na yun, na ibang mayari. mayroon na ring lead ang mga otoridad kung saan nakatira ang vlogger at kabilang din nila ito sa isinama ng CIDG sa isinampa nilang reklamo. Nako po, ayan na. Eto na. Eto na mismo yon mga sangkay. Dito na magsisimula ang kalbaryo nitong taong to. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Ayan, sinasabi ko mga sangkay na tayo bilang mga vlogger, mag-iingat po tayo sa mga sasabihin po natin, lalong-lalo na po kung pwede po ito magamit na mabigyan ka po ng, halimbawa, makasuhan ka. Ngayon, may cyber libel, di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Maganda po yung topic natin dito patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo. Hanapin nyo lamang po ito, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.